you, babe. Ang video ay nagsisimula kay Seth Donaldson, isang mahiyaing lalaki na nagtatrabaho sa isang pet shop. Wala siyang kaibigan at mag-isa siyang namumuhay. Araw-araw, pumapasok siya sa trabaho at pagkatapos ay umuwi na lang. Isang araw, habang pauwi siya sakay ng bus, nakita niya si Holly Garland, isang babaeng kaklase niya dati at gusto niya. Kinausap niya si Holly sa bus pero hindi niya nakuha ang lakas ng loob para ayain itong lumabas. Pag-uwi niya, tiningnan niya ang social media ni Holly para malaman kung ano ang mga gusto at hindi nito gusto. Kinabukasan, tinanong ni Seth si Nate, isang security guard sa trabaho, kung paano maging kumpiyansa. Sinabi ni Nate na lakasan lang niya ang loob, kaya nagdesisyon si Seth na pumunta sa restaurant kung saan nagtatrabaho si Holly bilang waitress. Alam niyang mahilig si Holly sa musika kaya inalok niya ito ng ticket sa concert pero naasiwa si Holly at tumanggi. Nang gabing yun, sinabi ni Holly sa kanyang kaibigang kasama sa bahay, si Claire, ang nangyari kay Seth. Habang nag-uusap sila, tumawag ang lasing na ex-boyfriend ni Holly na si Eric at agad niyang tinapos ang tawag. Kinabukasan, nakatanggap ng mga bulaklak si Holly sa trabaho at inisip niyang galing ito kay Eric. Pumunta siya sa bar kung saan nagtatrabaho si Eric para sabihing tigilan na ang pagpapapansin sa kanya. Ayaw pa rin sumuko ni Eric at nang mag-break si Holly para manigarilyo, muli siyang nilapitan ni Seth para ayain. Nagalit si Seth nang tumanggi uli si Holly, at nauwi ito sa away nila ni Eric. Napilitan si Seth na umalis, nasaktan si Seth, pero nakita at kinuha niya ang diary ni Holly na nahulog nito. Sa mga susunod na araw, binasa niya ang diary para mas makilala si Holly. Isang araw sa trabaho, napansin ni Seth ang isang pinto papuntang basement sa bahagi ng animal shelter na hindi na ginagamit. Doon, nakita niya ang isang nakatagong silid sa ilalim ng isang trapdoor. Nagkaroon siya ng ideya na gumawa ng bakal na kulungan. Kumuha rin siya ng lihim na gamot mula sa trabaho na ginagamit para pakalmayin ng mga agresibong hayop at sinubukan ito sa sarili niya, dahilan para mawalan siya ng malay ng ilang oras. Nang magising siya, namangha siya sa lakas ng epekto ng gamot. Isang gabi, sinundan ni Seth si Holly papunta sa bahay nito. Palihim siyang pumasok at ginamit ang gamot para mawalan ng malay si Holly. Pagkatapos, inilagay niya si Holly sa isang malaking kahon at dinala sa lihim na silid sa kanyang trabaho. Pagdating niya doon, pinigilan siya ni Nate, ang security guard, at tinanong kung ano ang laman ng kahon. Sinabi ni Seth na ito ay isang mahalagang delivery para makalampas kay Nate. Biglang gumawa ng ingay si Holly sa loob ng kahon, kaya nagduda si Nate. Ngunit narinig ni Nate ang ingay mula sa kisame at inisip niyang galing ito sa lumang air conditioner nila. Nakahinga ng maluwag si Seth at dinala si Holly sa basement at ikinulong siya sa bakal na kulungan. Nang magising si Holly, natakot siya at sumigaw ng tulong, pero walang nakarinig sa kanya. Kinabukasan, dumating si Seth dala ang pagkain at bedpan, sinasabi kay Holly na ginawa niya ito para iligtas siya. Iniwan na naman niya si Holly ng ilang araw at nang bumalik siya, nanghihina na si Holly. Binigyan niya ulit ito ng pagkain at tubig at umalis. Habang papalabas siya ng basement, nahuli siya ni Nate at tinanong kung bakit naroon siya sa bawal na lugar. Nakapag-isip agad si Seth ng kwento para makalusot sa mga tanong ni Nate. Habang lumilipas sa mga araw at linggo, natutong mag-adapt si Holly sa pagkakakulong sa pamamagitan ng pakikipag-usap sa tila imahinasyon niyang si Claire, ang kanyang dating kasama sa bahay. Pinilit niyang gamitin ang pansamantalang toilet na ginawa ni Seth. Nagulat siya nang may lumapit na daga sa kanyang mga paa at agad niya itong pinatay. Nang bumisita muli si Seth, hinarap siya ni Holly at tinanong kung balak ba siyang saktan o patayin. Sinabi ni Seth na hindi niya sasaktan si Holly pero inamin na maaaring gawin niya ito kung kinakailangan. Umupo siya sa harap ni Holly at nagsimulang magkwento tungkol sa nararamdaman niya para kay Holly mula pa noong high school. Naging usapan nila si Claire, naging interesado si Seth at tinanong tungkol sa mga pag-uusap ni Holly kay Claire, kahit na nag-iisa lang siya. Itinanggi ni Holly na nakikita niya si Claire, kahit na nai-imagine lang niya ito. Pagkatapos, inilabas ni Seth ang diary ni Holly mula sa kanyang bag, ipinapakita na alam niya ang lahat ng nakasulat doon. Ikinwento niya ang isang pangyayari na isinulat ni Holly, na tuklasan niyang niloloko siya ng kanyang boyfriend kasama ang kanyang matalik na kaibigang si Claire. Sa galit, nagmaneho si Holly nang walang ingat kasama si Claire sa sasakyan, na nagresulta sa malubhang aksidente. Akala ni Holly ay nabuhay si Claire sa banggaan, kaya sa tindi ng galit, sinaksak niya si Claire gamit ang basag na salamin at napatay ito. Sa kwento, nalaman natin na si Claire, na lumalabas sa buong pelikula, ay bahagi lang ng imahinasyon ni Holly, dulot ng kanyang trauma. Sinusundan siya ng multo ng nakaraan, at maraming beses na siyang nakagawa ng marahas na mga gawain na isinulat niya sa kanyang diary. Sinubukan ni Holly na palabis ang gawa-gawa lang ang mga sulat niya kay Seth.
Pero sinabi ni Seth na matagal na niyang pinapanood si Holly at nakita niya ang ilan sa mga krimeng ito. Inisip ni Seth na naroon siya para pigilan si Holly sa paggawa pa ng mas maraming masamang bagay, iniisip na ang kanyang mga ginagawa ay dahil sa pagmamahal niya kay Holly. Habang lumilipas ang mga araw, naglaro ng mind game sina Holly at Seth. Sinimulang manipulahin ni Holly si Seth, binibigyan siya ng ideya na bagamat pumatay siya dahil sa guilt sa pagkamatay ni Claire, higit sa lahat, pumapatay siya dahil sa thrill na nararamdaman niya dito. Isang araw, pinalala ni Holly ang sitwasyon, tinakat niyang papatayin niya ang sarili at isisi kay Seth. Sa isang dramatikong eksena, inuntog niya ang ulo sa mga bakal ng kulungan, dahilan para damyugo siya. Sa kabila nito, nanatiling matatag si Seth, sa araw din yun, dahil sa pagdududa kay Seth, sinundan siya ni Nate at natuklasan ang lihim na basement. Nagulat siya nang makita si Holly na nakakulong, nag-alinlangan siya habang iniintindi ang sitwasyon. Nang bumalik si Seth na may dalang pagkain, sinamantala ni Holly ang pagkakataon at sinenyasan si Seth na atakihin si Nate. Habang nililihis ni Holly ang atensyon ni Nate, inambush ni Seth si Nate mula sa likuran. Sa utos ni Holly, pinatay ni Seth si Nate gamit ang isang cinder block. Dahil sa matinding pagsisisi, napahagulgol si Seth, natatakot sa kanyang nagawang kasalanan. Agad na kinuha ni Holly ang kontrol, pinapakalma si Seth at binibigyan siya ng mga instruction kung paano itatapon ang katawan ni Nate. Sinunod ni Seth ang detalyadong gabay ni Holly, pinagputol-putol niya si Nate at pinakain ang mga bahagi sa mga hayop sa klinik. Sinimulan ng pulisya, sa pangunguna ni Detective Miara, ang investigasyon sa pagkawala ni Nate. Sa interogasyon, naging kahina-hinala ang detective dahil hindi tugma ang kwento ni Seth sa mga ebidensya. Samantala, patuloy na manipulahin ni Holly si Seth, sinasabing sila ay nakatadhana bilang magkasintahan na may parehong hilig sa pagpatay. Sa kabila ng kanyang mga pagsisikap na labanan nito, nagiging mahirap para kay Seth na mapanatili ang kanyang determinasyon dahil sa mga seductive na manipulasyon ni Holly. Ginagamit ni Holly ang pag-ibig at tukso bilang mga kasangkapan sa kanyang patuloy na psychological na pagmanipula. Sa isang kritikal na sandali, binyantaan ni Holly si Seth na patunayan ang kanyang pagmamahal sa pamamagitan ng pagputol ng isa niyang daliri. Tumanggi si Seth at nagdesisyon na lumayo. Sinabi ni Holly na tinatrato siya ni Seth na parang alaga lang at sinabi na huwag na siyang bumalik. Lito at emosyonal, nagtungo si Seth sa banyo para maglabas ng sama ng loob at pag-isipan ang kanyang susunod na hakbang. Pagkaraan ng ilang sandali, bumalik si Seth sa basement, determinadong patunayan ang kanyang pagmamahal sa pamamagitan ng pagputol ng kanyang daliri. Sa kabila ng matinding sakit, sinamantala ni Holly ang pagkakataon upang lalo siyang manipulahin. Kinuha niya ang kutsilyo ni Seth at binyantaan siya ng mas malalang aksyon kung hindi siya pakakawalan mula sa kulungan. Pakiramdam na wala nang magagawa, binuksan ni Seth ang kulungan at pinalaya si Holly. Itinulak ni Holly si Seth sa pader, hinalikan siya, at sinabi na ngayon ay naniniwala na siya sa tunay na pagmamahal ni Seth. Ngunit biglang nagbago ang sitwasyon nang ipakita ni Holly ang kanyang tunay na intensyon at sinaksak si Seth sa leeg bago tumakas. Ang eksena ay mabilis na lumipas patungo sa hinaharap, ipinapakita si Holly na muling nagkabalikan kay Eric, ang kanyang ex-boyfriend. Isang umaga, nakatanggap ng flirtatious na mensahe si Eric mula sa ibang babae, at nakita ito ni Holly. Bagamat alam niyang niloloko ulit siya ni Eric, pinili ni Holly na hindi na siya saktan. Sa halip, pumunta siya sa isang abandonadong warehouse kung saan natuklasan na buhay pa si Seth, nakakulong sa parehong kulungan, ngayoy malubhanang napinsala at patuloy na pinahihirapan ni Holly. Nagpasalamat si Holly sa kanya, sinasabing iniligtas siya ni Seth sa pamamagitan ng pagtitiis ng kanyang mga marahas na pagnanasa. Habang nagtatapos ang pelikula, hawak ni Holly ang kamay ni Seth, ipinapahayag ang kanyang pagmamahal, habang si Seth ay nanatiling biktima ng kanyang mga manipulasyon. Dito na rin nagtatapos ang movie na Pet. Maraming salamat sa panunood.